year-ender. Governance ang paglilinis sa hanay ng mga tagapamahala ng bansa sa taong ito. Bagamat isa ng kongresista, naharap si Gloria Arroyo sa mga kasong umano'y naganap noong siya ay Pangulo pa. Nasubaybayan ng publiko ang proseso ng paghahain ng kasulatan sa kanya, ang mga pagdinig, ang pag-aresto sa kanya at ang kanyang pagkakasakit. Narito ang report ni Freddy Abando. March 2, 2012, nagpetisyon ang mga abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa sala ni Pasay Regional Trial Court Judge Jesus Mupas na mag-bail para sa kanyang kalayaan. Ang dating Pangulo ay halal na mambabatas ng Pampanga. Noong 2011, buwan ng Nobyembre, sinampahan ng Joint Comelec DOJ Task Force si Ginang Arroyo ng kasong electoral sabotage. Kaso si Andal Ampatuan, dating gobernador ng Maguindanao at ilang opisyal ng Comelec. Nag-issue ng warrant of arrest para kay Arroyo, kaya napigilan ang pag-alis niya para sa isang medical check-up sa Amerika, kaugnay sa karamdaman niya sa spinal column. Mula November 18 hanggang November 30, hospital arrest ang dating Pangulo sa St. Luke Medical Center. December 6 na-transfer siya sa Veterans Hospital sa Quezon City. Pinilit ng Comelec na malipat si Ginang Arroyo sa isang regular detention center pero binasura ang petisyon. Batay sa resulta ng bail hearings na inabot ng halos 3 buwan, ilan sa mga witness ng Comelec ay nagkulang sila sa pagbibigay ng ebidensya na magdidiin sa dating Pangulo. 2 witness ay di humarap sa husgado. Sa pagharap ng kanilang witness, pabor kay Arroyo, diniin ni Unas, ang star witness ng Comelec, na siya ang mastermind sa pandaraya sa Maguindanao. Inutusan raw ng dating Pangulo na 12-0 ang resulta ng eleksyon, pabor sa mga kandidato sa Senado ng administrasyon. Pero di kumbinsido ang korte na ang mga ebidensya laban kay Ginang Arroyo ay sapat para hindi siya makalaya. Kaya noong July 25, ang petisyon ng dating Pangulo ay pinagbigyan ng korte. Sa 1 milyong pisong bail, pansamantalang nakalaya si Ginang Arroyo. Di nagtagal ang paglayad ng mambabatas. October 4, nag-issue ng arrest order ang Sandigan Bayan para sa dating Pangulo sa maanumalyang paggamit ng 366 million pesos na pondo ng PCSO. Batay sa complaint ng Ombudsman, mula January 2008 hanggang June 10, si Arroyo at ilang opisyal ng PCSO ay binulsa raw ang pondo para sa intelligence fund ng PCSO. Sila raw ang nakinabang sa diversion ng pondo. Sina Sergio Valencia, dating chairman ng PCSO, General Manager Rosario Uriarte, 4 na miyembro ng board at mga opisyal mula sa Budget Department ng PCSO at auditor ng Commission on Audit. Dala ng sakit ng dating Pangulo, under hospital arrest pa rin siya at binalik sa Veterans Medical Center sa Quezon City. People's Television Network, ito po si Freddy Abando. Isang malaking dagok sa good governance ang wala sa panahong pagpanaw ni Local Government Secretary Jessie Robredo. Nang matuklasan ng karamihan ang tahimik ngunit epektibong pamamahala ni Robredo, sa huli nagsilbing modelo at inspirasyon ng kalihim sa kanyang mga naiwan.
Marami rin ang naniniwalang mahirap punuan ang bakanting pwestong iniwan ni Robredo nang siya ay mamayapa. Ang kabuang ulat mula kay Al. Agosto 18 ng hapon, araw ng Sabado. Pumutok ang balita hinggil sa umunoy pagbagsak ng sinasakyang Cessna plane ni dating DILG Secretary Jesse Robredo sa karagatan ng Masbate kasama ang 3 pang lula ng eroplano. Kasama ni Robredo ang isa niyang aide-camp na si Senior Inspector June Abrasado at 2 pang piloto na sina Captain Jessup Bainting at ang Nepalese flight student na si Sich Shand. Galing ng Cebu patungo sanang Naga City ang grupo ng dating kalihim upang dalawa ng isang school activity ng kanyang bunsong anak. Tanging si Abrasado lamang ang nasaklolohan ng isang dumaraang mangingisda. Lumabas sa inisyal na mga ulat na ilang minuto pa lamang nakakaalis si Robredo galing sa Cebu City nang ang eroplano. Sinubukan naman ng piloto na mag-emergency landing sa Masbate City Airport, subalit nag-iba ang takbo nito. Ikinasa ang search and rescue efforts na pinagtulong-tulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pati mga dayuhang divers ay nakinahok na rin upang matagpuan ang kalihim at 2 pilotong kasama nito. Agosto 21 o eksaktong 3 araw ang lumipas makaraan ng plane crash, natagpuan ang fuselage ng aeroplanong sinakyan ng kalihim. Alas 7:45 ng umaga ng araw na yaon, may indikasyon na may lamang katawan ang fuselage at bandang alas 8:15 ng umaga ay nakumpirmang ito ay kay Secretary Robredo. Inihanda ang chapel sa Archbishop's Palace sa Naga City kung saan inilagak ang 11 namayapang kalihim. Binuksan ito sa publiko ng Martes, Agosto 22 at dinala sa Palasyo ng Malacanang noong Agosto 24 kung saan binigyan ng state honors si Robredo. Ibinalik ang 11 kalihim sa Naga City umaga ng Agosto 26, Linggo, at dinala sa saan muling nagkaroon ng public viewing. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III ang siyang personal na nag-uwi ng labi ni Robredo sa kanyang pamilya sa Naga. Pangarap ng yumaong kalihim ang isang pamahalaang malinis sa katiwalian. Nais nitong maibalik ang tiwala ng mga Pinoy sa mga lokal na pamahalaan, kaya hinikayat niya ang mga local leaders na isulong ang transparency at accountability sa gobyerno. Para sa telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar. Sa pagyaon ni DILG Secretary Jesse Robredo, kinakailangan ng paghirang sa opisyal na inaasang magiging karapat-dapat sa kanyang pwesto. Siya ay ang matalik na kaibigan ni Robredo, si Transportation and Communications Secretary Mar Rojas. Kinakailangan rin mapalitan si Rojas sa kanyang iiwanang pwesto. Sa loob ng nakalipas na taon, nasaksihan natin ang pagpapalit ng liderato sa ilang ahensya ng pamahalaan. Si Elena Luna nag-uulat. Kalagitnaan ng taong 2012, umugong ang balita ng balasahan sa gabinete ng Administrasyong Aquino. Ngunit bago pa man ito tunay na nangyari, nalagasan ng official family ng Pangulo sa pagpanaw ni DILG Secretary Jesse Robredo. Ang ipinalit ng Pangulo mula pa rin sa gabinete, si DOTC Secretary Mar Rojas. Sa kanya ako nagtiwala, ano man ang mangyari, alam kong itutuloy ni Mar ang mga ipinaglalaban natin. At oras na hingin natin sumabak sa anumang gera, hindi na tayo bibiguin. Kung maalala ninyo, hiningi rin natin noong 2011 ang kanyang agarang pagresponde sa DOTC at hindi siya nagatubiling paunlakan tayo. Mas besaman siya sa pinansyal na sektor sa pagpapakitang gilas niya sa DOTC. Maasahan po na gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya upang bigyang respeto ang legasiya ni Sec Jesse. Magiging gabay ko ang kanyang alaala habang tinutupad ko ang mga tungkulin bilang kalihim ng
DILG. Papubungahin ko ang kanyang mga itinanim. Kasama na dyan ang pagbabalik niya ng respeto at dignidad sa mga ordinaryong mamamayan at sa buong sambayanan. Transparency, accountability, yung people empowerment, yung pagsasali ng pangkaraniwang tao sa mga desisyon ng pamalaang panlokal at pati na rin pamalaang nasyonal ang mga hallmarks ng liderato ni Sec Jessie. At lahat ito ipapatuloy po natin. Naging bagong miyembro ng gabinete si Cavite Representative Jose Emilio Abaya para hawakan ng DOTC. I look forward to working with the current DOTC teams that have undertaken the planning, building, and implementation projects that revitalize our airport, ports, and other infrastructure, the roads and systems that are the strategic underpinning of our economic progress and expansion. Continuity is a key component in achieving the reforms and change we want to accomplish. Iniwan ni Rojas sa mga orihinal na opisyal ng DOTC para tulungan si Abaya. Binigyan naman ni Pangulong Aquino ng kalayaan si Rojas na magdala ng sariling mga staff sa DILG. Bago pa man ito gawin ni Rojas, nagbitiw sa pwesto si DILG Undersecretary Rico Puno. Lumika ng ingay ang haka-haka na aalis na si Julia Abad bilang Chief ng Presidential Management Staff para palitan ni Energy Secretary Jose Rene Almendras. Ngunit iba ang nangyari. Binuhay ng Pangulo ang posisyong Secretary to the Cabinet na ginamit din noon sa administrasyon ng kanyang inang si dating Pangulong Corazon Aquino. Sa bisa ng Executive Order No. 99, inilatag ang pangunahing tungkulin ni Almendras. Ito ay ang tukuyin ng mga prioridad ng administrasyon at ilatag ang mga target batay sa Philippine Development Plan mula taong 2007 hanggang 2016. Para punuan ang binakanting pwesto ni Almendras sa Department of Energy, naging bahagi ng official family si late Governor Jericho Petilla. Hindi lamang sa gabinete nagkaroon ng bagong muka. Ang dating gobernador ng Isabela na si Grace Padaca, itinalaga ng Pangulo bilang bagong commissioner ng COMELEC. Nitong Disyembre, itinalaga ng Pangulo kapalit ni Government Peace Panel Chief Negotiator Marvic Leonen ang miyembro rin ng panel na si UP Professor Miriam Coronel Ferrer. Sa MTRCB naman, inatasan ng Pangulo si Attorney Toto Villarreal para pamunuan ang ahensya. Pinalitan ni Villarreal si Grace Polia Manzares na tatakbo bilang senador sa 2013 elections. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Taon-taon inaabangan ng taong bayan ang State of the Nation Address ng Pangulo ng Pilipinas. Ang SONA ay ulat sa bayan at kinapapalooban ng mga nagawa ng administrasyon sa loob ng isang taon at ng mga plano nito na 12 buwan. Nagbabalik si Elena Luna. Ito ang naging tema ng pangatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Aquino sa muli niyang pagre-report sa taong bayan na tinawag niyang boss. Ito po ang aking natutunan sa 25 buwan ng pagkapinuno. Wala pong imposible. Walang imposible. Walang imposible dahil kung nakikita ng taong bayan na sila ang tanging boss ng kanilang pamahalaan, bubuhatin kanila. Gagabayan kanila, sila mismo ang mamumuno tungo sa makabuluhang pagbabago. Mahigit 100 beses pinalakpakan ang SONA ng Pangulo. Ang pinakamalakas ay noong banggitin niya ang Reproductive Health Bill. Umani naman ang halakakan ng bansag niya sa officer in charge ng ARMM. Governor Mujib Bataman, ang masasabi natin, talaga namang isa ka ng certified Ghostbuster. Sa SONA rin ngayong taon, nanindigan ng Pangulo, hindi niya papayagan ang forgive and forget. Forgive and forget na lang ba para sa mga naulila ng 57 biktima ng massacre sa Maguindanao?
maibabalik pa sila ng forgive and forget. Forgive and forget ang lahat ng atraso na mga naglubog sa atin sa bulok na estado. Forgive and forget para maibalik ang lumang status quo, ang tugon ko. Ang magpatawad, maaari. Ang makalimot, hindi. Kung ang nakasala, kung ang nagkasala ay hindi man, gagarantihan mo ang pagpapahirap muli sa sambayanan. Kumpara kay GMA, walang binitbit na special guest ang Pangulo sa kanyang SONA. Pero gumamit siya ng visual aids para ipakita ang mga numerong magpapatunay ng mga reformang na ipatupad ng kanyang administrasyon. Sa huling bahagi ng SONA, hindi niya kinalimutang pasalamatan ang mga pinagsisilbihan niyang boss. Nililil ko po, posible ang dating imposible. Humaharap po ako sa inyo ngayon at sinasabing hindi ko SONA ito. Kayo ang gumawa nito. SONA ito ng sambayanang Pilipino. Inabot ng 1.5 oras ang ulat sa bayan ni Pangulong Aquino. Ito na ang pinakamahaba niyang SONA. Para sa telebisyon ng bayan, Elena Luna. Abangan ang mga kalamidad at bagyong tumama sa bansa at ang paglulunsad ng Project NOAA sa pagbabalik ng PD.